Mula kay Philippines Trending News, naku po malala to. Pilipinas umalarma na daw at PBBM at Secretary Gibo kumilos na dito sa ginagawa ngayon ng China mga tol dito sa Pilipinas, no. Ang dami nilang mga pinaggagawa ngayon mga tol. Una-una yung pagharang nila, pagtangkang pagharang doon sa mga civilian mission boat mga tol. 'Di ba? At ngayon naglabas sila ng bagong batas na aarestuhin na daw ang mga papasok, no, sa kanilang karagatan, sa kanilang teritoryo. Nako, matinding gulo yan mga kapatid. Tapos ito pa, itinatanggi nila mga tol, kahit na sa kabila ng napakarami ng ebidensya, ando doon yung mga barko nila at tambak ang mga patay na corals, tinatanggi pa rin nila na sila may kagagawan noon mga tol. Yan ang ating aalamin, papanoorin ngayon natin mula rito kay Philippines Trending News. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa dagdag pa mga pagbabalita, inireklamo naman ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga salarin sa likod ng deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa pa to, di ba? May mga ganun-ganun pa mga tol. Hindi mo alam, ano rin ata ito, pakawala rin ng China mga tol, no? O kaya ng mga pro-China para masira si PBBM, no? Ayon nga sa chairman ng naturang grupo na si Dr. Raymond Apasible Argon, ang pagkapapakalat ng mga peking balita ay maaari maging implikasyon ng national security sa kadahilan ng maaari itong maka-impluwensya sa paniniwala ng taong bayan. Marami pa namang mga Pilipino, no? Marami pa namang mga Pilipinong ganun, pinanood na, binasa na, pinakinggan na, hindi pa rin naintindihan. Dahil dito ay sinampahan nila ng reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to anti-cybercrime law ang apat na social media influencers at social media pages. Aniya mga ito ay maaaring madagdagan pa sa magsusunod na panahon sapagkat nararapat lamang raw na panagutin ng mga nasa likod ng naturang deepfake video ng Pangulo. Samantala bukod dito ay kasalukuyan na rin nakikipag-ugnayan ngayon ang naturang grupo kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. hinggil pa rin sa nasabing usapin. Napakarami namang balita, araw-araw may balita, di ba? Pwede namang manood ka, mag-react ka, magbigay ka ng commentary, di ba? Pwede naman dahil meron naman tayong freedom of speech. Pwede ka naman magbigay ng expression mo, pero ba't gagawa ka pa ng sarili mong balita tapos peke pa, di ba? Ano, niloloko mo yung sarili mo, saka niloloko mo mga taong bayan, di ba? Ang dami pa namang mga Pilipino ngayon na ang bilis pa paniwala. Kung maalala mga kabombo, una nang nagpaalala ang Palasyo ng Malacanang sa publiko hinggil sa mga kumakalat na deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito ay iginit din ng Presidential Communications Office na manipulado ang video na ito na ginawa sa pamamagitan niya ng artificial intelligence. Sa kaugnay na balita, iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na may pinangahawakan naman na tibay o matibay na ebidensya ang Pilipinas. Hinggil yan sa ginagawang land reclamation ng China sa Escoda Shoal sa nabahagi nga nitong West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ng naturang opisyal kasunod ng paghuhugas kamay ng pahayag ng China hinggil sa nasabing usapin. Ayon kay Tariela, mismong mga findings ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal ang kumukumpirma na mayroong ginagawang konstruksyon ng artificial island ang China sa naturang lugar na nagdudulot naman ng malalang pinsala sa mga bahura nito. Imagine mo paano kaya sinisira ng China, no, itong ating mga corals. Masasabi natin atin to kasi nasa loob to ng exclusive economic zone natin mga tol. Paano kaya nila sinisira? Nilalason nila, ganon. Diba? Ginagamitan nila ng cyanide. Tapos kapag patay na yung mga corals, i-harvest nila. Tapos yun ang gagamitin nilang pantambak mga tol, no? Tapos gagawa sila ng mga artificial island nila. Grabe yung sasama ng mga ugali, no? Biruin mo, ito, biyaya to ng Panginoon sa ating lahat. Ang mga corals na yan, bahay ng mga isda yan. Diyan sila tumatahan at diyan sila nangingitlog para dumami mga isda sa dagat. Sinisira nila. Tapos gagawa sila ng mga military base nila at gagawa sila ng mga artificial island nila para i-dominate, no? Para sakupin yung isang lugar na hindi naman kanila. Grabe tong mga to. Hindi ani maaaring sabihin ng China na pawang disinformation lamang ang mga inilalabas na impormasyon
ng Philippine Coast Guard sapagkat mayroon aniyang hawak na dokumentasyon ang ahensya na nagpapakita ng presensya ng mga barko ng nasabing bansa sa naturang pinag-aagawang lugar. Kung maalala, kamakailan lang ay iniulat ng Philippine Coast Guard at maging ng Philippine Navy na mayroon itong na-monitor na mahigit 30 Chinese Maritime Militia Vessel, 3 barko ng Chinese Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy warship at maging ay tuhong 3 research vessels dyan sa may bahagi ng Escoda Shoal. Kulang na lang talaga yung actual video na ginagawa nila yun, yung nagtatambak sila ng mga dead corals. Naging matagumpay na nailagay ng civil society group na atin itong coalition ang mga symbolic markers o yung mga boya na marka ng mga katagang nakalagay na West Philippine Sea atin ito. Yan ay sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kasagsagan ng isinagawang ikalawang civilian supply mission ng naturang grupo, idinaos din ang paglalagay ng naturang mga boya sa bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang sa organizer ng naturang aktibidad, bukod sa naging matagumpay ang kanilang pagsasagawa ng Peace and Solidarity Regatta na binubuo ng 5 civilian marine vessels at kasama yung nasa 100 maliliit na bangka, ay naging maayos din naman ang sitwasyon sa naturang bahagi ng karagatan. Habang namahagi pa ang mga ito ng kasama ang iba pang mga volunteers ng mga donasyong supply tulad ng langis, food packs para sa mga Pilipinong mangingisda na pumapalaot sa naturang bahagi ng karagatan. Samantala sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang paglalayag ng mga ito o ng atin ito contingent para naman sa ikalawang bahagi ng kanilang misyon na may layuning marating ang bisinidad ng Panatag Shoal o yung Baho de Masinloc Shoal para sa pamamahagi ng mga supply at donasyon doon sa mga mangingisdang nananatili sa naturang bahagi ng ating teritoryo. Eto, Tolentino wants Chinese embassy executives in the Philippines to attend Senate probe. Alam niyo mga Kojero, ito may nag-comment kanina, bakit wala pa yung sa secret deal? Masasagasaan dito yun eh, yung secret deal. Tatamaan dito yun. Malamang. Sigurado. Kapag pinag-usapan na kung ano yung content, matatamaan dito yung secret deal. Ito na yung ito na yung hamon ngayon doon sa Chinese embassy. Kasi parang nilaglag din nila sarili nila eh. Yung sinabi nilang meron silang audio recording. Prove you didn't violate any PH laws. O patunayan ninyo na wala kayong nilabag ng mga batas dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, iniimbita ni Senator Tolentino yung mga executive doon sa Chinese embassy. Siguro kasama na doon yung ambassador, no? Na umattend dito sa pagdinig, no, sa Senado, mga tol. At yan, malalaman natin mga tol kung ano yung mga pinagsasasabi nila. Ay mga secret deal na ganyan. At saka yung iginigiit nila na special arrangement, temporary special arrangement noong 2016 pa. Diyan ngayon nila isabihin kung hanggang kailan yung temporary na yun kung meron man. Well, unang-una tinanggi na yun ni Duterte kahit na inamin din naman ni Roque. Tapos inamin din ng China na meron talagang ganong kasunduan. Hindi natin alam mga tol kung sino yung gustong lumusot sa kanila eh. Kaya nga sana sana in the future, no, imbitahan na pumunta sila Harry Roque. Maganda, imbitahan din niya. Papaatinin niya si Alan Peter Cayetano. Oy. Oo, napakaganda no. Kung pupunta si Alan Peter Cayetano. Kasi siya yung architect ng secret deal eh. Siya daw yung arkitekto nun eh. Oo. So sana nandoon siya. Siya daw kasi yung backdoor negotiator nun eh. Oo. Nung kay Digong na yung secret agreement. Oo. Si Cayetano daw yun eh. So sana imbitahan din ni Senator Tolentino si Alan Peter Cayetano. Sana lang. So ito yung sinabi niya kanina sa balita, no. In a press conference, Tolentino said the Senate panel on national defense has committed to probe the issue on Tuesday, May 21. But what would happen if the Chinese embassy opted to skip the investigation? Paano nga naman pag hindi umattend? Oo nga Balita naman. tungkol dyan kanina. Panoorin natin. Yesterday, we filed a Senate Resolution 1083. I hope you have a copy, calling for the Senate Committee on National Defense to conduct an investigation in aid of legislation on alleged wiretapping of the Chinese embassy in Manila against the Armed Forces of the Philippines Western Command. And I just talked to the chairman of the committee, Senator Jingo Estrada, and apparently we had an agreement that on Tuesday, he would conduct the hearing. Sabay nung kay Bato. Pa-follow up ko na lang kay Senator Jingo, inviting the following. One,
Department of National Defense. 2, National Intelligence Coordinating Administration or Agency. 3, Department of Foreign Affairs. 4, if they will attend voluntarily, the Chinese Embassy. We have heard of a pending investigation that will be conducted by the National Bureau of Investigation concerning the matter, and it is a serious breach of existing international law for an embassy, a foreign embassy, to violate internal and domestic laws of a host country. And I'm referring now to Republic Act 4200 or the Anti-Wiretapping Law. So ito yung violation. Hindi pa kayo nagtatanong. Oh, ganito kasi kaengot talaga yung China eh. Biruin mo no, para lang ipilit nila yung sinasabi nilang new model agreement. Biruin mo, hindi nila iniisip na teka, sasabihin ba natin, may lalabagin ba tayo? Wala eh, hindi sila nag-iisip mga tol eh. O ayun na nga. Sila na mismo may nagsabi na may audio recording daw sila, di umano, sa usapan daw. Eh di ibig sabihin nun, nilalabag ninyo yung batas ng Pilipinas, yung anti-wiretapping law. Kasi nirecord ninyo yung isang conversation, di ba? At saka isa pa, na-record man nila o hindi, totoo man yun o hindi na meron silang record mga tol, hindi pa rin nila pwedeng ipilit yung new model nila. Bakit? Kasi general lang yung kausap nila, hindi presidente. At walang karapatan ng kahit na sino man maliban sa presidente na makipagkasundo o pumasok sa kasunduan mga tol. No? Ngayon nakikita natin ganito pala ka-engot mga tol. Eto mga Chekwa na to mga tol, no? Nilalaglag nila sarili nila, self-destruction kumbaga. Siguro ang sasabihin ko na lang, ano yung consequences? We have precedents. If you can do an additional research, 2020, the Chinese embassy hacked the Australian Parliament. Grabe. 2018, Grabe si the China. Russian Grabe si China. Hinak yung Australian Parliament. Ang tindi nga. Kaya, hayop talaga tong Chinese embassy. Tigas ng mukha. Ibang level, guys. Ibang level. Diba? the Russian 2018 Russian diplomats were expelled from the US consulate in Seattle. 2018, after the alleged poisoning of a prominent Russian citizen by the name of Sergei, I forgot the last name, 23 Russian diplomats were expelled from the Russian embassy in London. So kung ano man yung kalalabasan itong investigasyon, the content would be extraneous to the investigation. Ang gusto lamang patunayan dito ay nagkaroon ba talaga ng wiretapping. What would be the consequences? Consequences, one, pwedeng i-declare na persona non grata. Pag persona non grata, Alis. pauwiin. Right. Number two, it can lead, I'm not preempting what the Department of Foreign Affairs would do, it can lead to the Department of Foreign Affairs calling for the reduction in size of the personnel of the embassy. Parang magiging meko. Pwedeng, kasi yung lahat po yan, especially the non-diplomatic personnel, yung administrative, yung clerical, yung staff, yung cook, yung driver, ini-issuehan niya ng visa ng Pilipinas. Pwede cancel yung visa, umuwi muna. Ganun yung ginawa doon sa mga ibang insidente. And So yan yung mga pwedeng mangyari, no? it can even lead to a downsizing of the Chinese embassy here in Manila. Depende ho yan kung ano yung mapapatunayan. So these are all speculations, pero yung sinabi ko kanina, 2018, 60 Russian diplomats were expelled in their consulate in Seattle. Madami-dami yun. I have here the exact number of the Chinese personnel in the following places in the embassy in Manila. Hindi ko naman babanggitin kung ilan kasi in fairness to them and in compliance with existing diplomatic protocols, they have a consulate in Cebu, they have a consulate in Davao, and surprisingly, they have a consulate in Ilocos Norte. So, Marami Ano din. yun eh? Dahil kay Aimee yan eh. Dahil kay Aimee yan. Kaya ganyan yan.
So, hindi na magtataka kung meron sa Ilocos. It's because of that. Madami sila. So kung ano yung magiging resulta ng investigasyon nito, the Philippines can reassert its right to implement Philippine laws. Batas natin yung 4200, wiretapping law, that's espionage. Espionage yan. Delikado yan, guys. Sobrang delikado yan. Ang pag-uusapan na dyan, national security na natin. O kasi kung nagagawa nila yon sa mga ganong conversation, posible nagwa-wiretap pa sila sa iba. No? For example, merong mga backdoor na closed door meeting. Halimbawa, may mga ka-meeting ang presidente, yung talagang mga tipong very sensitive issue na kailangan talaga walang lalabas, 'di ba? O yun, pwedeng tinitiktikan ng China kasi nagagawa nila yan mga tol, gawain kasi talaga nila yun eh. Ito mga komunista yan eh, 'di ba? Komunistang bansa yan eh. It's a national security issue. Hindi yung maliit na bagay yan kasi baka kasi iniisip nyo, nag-record lang naman ng phone call. Anong diferensya? Ginagawa ko rin naman yan kapag meron akong gustong sunugin na tao, i-record ko yung usapan namin tapos pag inonsi ako, paparinig ko sa kanya. Huwag nyo pong gagawin nyo nang walang consent, baka kasuhan kayo ng anti-wiretapping. Bawal ho yun. Huwag ganon. But anyway, magpaalam muna kayo, sabihin nyo, pare, nire-record yung usapan natin para may babalikan tayo. Ganun ang sabihin nyo. Para hindi kayo makasuhan. Pag pumayag siya, di go. Pag di siya pumayag, di magduda ka na kasi meron siyang gusto itago. Tama. Balikan natin yung background. Bakit umabot tayo sa ganito? Pinag-usapan natin ito kahapon not in so much detail, pero konting history. Naalala nyo, nitong actually hindi nga lang itong first few weeks ng May. Mga last week ng April, pinag-uusapan na to kasi naalala ko, nung pinanood namin yung Miss Saigon, kung saan nakita ko si Assistant Director Jonathan Malaya. Kita ko siya, pa-picture ako Anyway, pinag-uusapan na to. Pag uwi namin, pag-check out namin, pag uwi namin ng misis ko, tao dito, yun yung tinapik ko if I'm not mistaken. Tinapik ko na siya sa live stream. So, medyo matagal ng usapan to. Pero lumala lang siya nung naglabas ng statement ang China na ilalabas doon nila yung audio recording. Doon siya lumala. Actually, hindi na nga ito pinapansin ng gobyerno. Hindi na pinapansin. Sabi lang, wala namang bagong agreement. Wala namang new model na yan. Walang kwenta yan. Si China may pinaglalaban. May pinaglalaban si China Ano sabi? Sige, pag hindi kayo magbaliktad ng sinasabi, lalabas namin yung audio recording. Ayun na. Doon na nag-react ang ating security sector. O di ba napakaengot? Di ba? Pinagpipilitan ng China yan mga tol Dapat ang tiniyak muna nila, sino ba kausap nila? Presidente ba yan? Dapat dun pa lang tapos na usapan dyan, wala na silang ipipilit kaso napakaengot nga naman talaga Alala nyo, di ba kahapon, pinag-usapan natin, nagsalita si Gibo. Kung sino man yan nag-wiretap na yan, dapat makick out yan ng Pilipinas. Secretary Gibo nagsabi kahapon, nung pumutok yung issue na yan. Ganun ang naganap. Tapos sumunod agad si Secretary Anyo nung sinabi niya, na sumasang-ayon kami sa sinabi ni Secretary Gibo kung sino man yan. Dapat imbestigahan na yan ng DFA at palayasin na sa Pilipinas yan. Lalo na mga kutsero, hindi pa nga nilalabas yung audio Naglabas sila ng transcript. Although hindi naman ito ma-validate, hindi naman ito ma-check. Hindi natin malalaman kung saan galing to. Kaya mga kutsero, nagpa-Senate hearing na itong si Senator Tolentino. Alright mga kapatid, putulin muna natin to dahil medyo mahaba-haba na So eto na nga ang nangyayari Dahil nga sa kakulitan ng China at ipinipilit nila na kilalanin ng Pilipinas yung sinasabi nilang new model. Nang unang-una, hindi naman presidente ang kausap nila. Tinatanggi na nga ng Pilipinas yan. Walang ganyang kasunduan. Pero mapilit sila. Sinasabi nila, sige, ilalabas namin yung audio recording. O yun, nagkaroon ng butas ngayon. Talaga may audio recording. Di lumalabag kayo sa anti-wiretapping law ng Pilipinas. O kung sino man yung nag-record dyan at totoo man yung recording na yan, i-kick out na yan. Palayasin na yan. At dito ngayon nagre-react ang China na naman. Diba? Pinagtatanggol nila yung kanilang mga alipores dito sa Pilipinas mga tol. Okay, kung ako lang, lumayas na lahat yung mga yan dito. Diba? Yung mga sangkot dyan sa audio recording na yan. Maglalabas-labas pa sila ng audio recording. Unang-una, invalid din naman yun dahil unang-una, hindi naman presidente kausap nila so hindi rin kikilalanin ng Pilipinas yan.
Tapos na may audio recording sila. Anti-wiretapping law, di ba? Kung di ba naman mga engot tong mga to. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Dapat talaga aware ka, no, para hindi ka basta-basta nalalaso ng isip mo. Itong mga checkon, tagpapakalat ng mga misinformation. Well, anyway, maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.